Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Sad It. For today's video guys, alam niyo naman bagong pagkakakitaan na naman po yung pag-uusapan natin. And sa mga newbie at hindi pa familiar dito sa bagong monetization tools na sinishare sa atin ni Facebook, i-take natin itong opportunity na to na mag-leverage, especially sa pag-create ng mga content na hindi lang makakatulong sa iba, pati na rin sa atin in a good return po ito. Okay? So, nakailang share na tayo ng video regarding sa affiliate partnership program ni Facebook wherein pwede tayong kumita via commission gamit po yung ating mga content at pagpo-promote po ng mga produkto dito sa Facebook. Before, alam naman natin napakahigpit ng Facebook sa mga links or sa mga online website or application na isinishare po natin sa ating mga page or profile. Pero ngayon guys, nag-collaborate po si Facebook at si Shopee, yung Orange app. So, ito yung pagkakataon natin na i-take itong opportunity na to para kumita. So, merong mga nagtatanong sa akin, paano yung tamang pag-promote ng mga affiliate links? Hindi ba ito makakasama sa ating monetized na account or page? Posible and pwede. Okay? Actually, nag-start tayo dito nung tayo ay bumalik yung account natin nung July. Okay, noong June tayo na suspend ng isang buwan at nag-try tayo ng affiliate din sa TikTok at guys, may resulta po talaga. So stay tuned dahil sa mga susunod natin na mga content, ito yung pag-uusapan natin at gusto kong i-share ito sa inyo para naman po, 'di ba? Hindi lang tayo nag-aagawan sa ad revenue dito kay Facebook. Pwede tayong kumita by our own experience sa mga produkto or based on review or ano yung magiging benefit ng mga produkto na i-share natin at gagawa natin ng content sa wider audience. So, pag-usapan muna natin kung paano mag-promote ng affiliate link dito sa Facebook. Easy for beginner po ito ating content. At kung bago ko pa lang, please consider subscribing. Upload tayo ng mga content regarding sa mga online opportunity, especially sa Facebook, TikTok, YouTube. And i-click mo na din yung notification bell para sa mga susunod na update natin regarding dito sa kitaan sa online, manonotify kayo. So sabi dito, no, are you dreaming of earning online through Facebook affiliate marketing but afraid of getting flagged or, ayan, ban? Ayan. Usually, ito talaga yung nagiging problem ng mga creators nung mga kasagsagan ng nag-start pa lang yung yung Facebook. Sobrang higpit ni Meta sa pag-share o pag-i-spam ng mga links. Kasi nga, ayan, ay nagiging cause ng restrictions or violation. So, ayan. Pero dito, ang galing kasi nga, sumabay na din siya kay Black App. Okay? So, ayan, don't worry, in this video, I'll share the 5 simple and safe ways to promote your affiliate link without breaking Facebook rules. Okay, so diretso na kagad tayo dito. Ito yung 5 relatable violation-free ways to promote affiliate links. Number 1, share personal experience. Okay, for example, meron tayong produkto. Itong Lark. Ilang beses ko na itong ginagamit. Actually, every content, ginagamit ko yung Lark. Ayan, suot-suot ko siya. So, napaka-useful itong product na to kasi nga, before wala akong mga ganitong gear or ganitong gadget or unit na ang hirap mag-content kasi nga, low quality yung nagiging content kasi nga, mas maingay, mas hindi klaro yung mga details na gusto nating i-share kasi nga, nakukuha yung ingin electric pan. But eto guys, mga ganitong product, na-try ko na talaga. Ayan, so nag-promote na ako, di ba? Parang ganon. Based on your own experience, yung inyong mga i-share, instead of spamming links dyan sa comment section ng mga ibang creator, kayo po mismo yung gumawa ng content specific doon sa produkto. Talk about how you use the product and why it helped you. Yun, people trust real stories more than salesy posts. Totoo yun guys, no? Alam natin na, alam nyo naman, hindi lang naman tayo yung magpo-promote.
So, dapat talaga based on review at based on experience yung ating isi-share na mga tawag dito, produkto. So, para po maging ano kayo, maging ma-motivate, no? Magkaroon kayo ng drive. Pakita ko lang sa inyo. Nakita ko lang tong post na to dito eh. Wait lang. Search ko lang guys, ano. Ito. Yung ating sinave dito na isang content, no? Grabe. Ito nga po pala yung aking Facebook page, Jose Opo Molleda Jr. Ayan, i-follow nyo po yan. Diyan po ako madalas nagpo-post ng mga products ko sa TikTok. Sa TikTok, tsaka sa Shopee. Ayan. Asan na ba yung ano dito? Save. Wait lang guys, hahanapin ko lang. Saan ba nakalagay yun? Dito ba? Ayun, ito yung save. Yung mga, sinave ko siya kanina eh. Ayan, ito, save post. So, gusto ko lang makita nyo to. Gusto ko lang ma-inspire kayo, ma-motivate, no? Ito is post ni, ni John Eric Nilio Arcelias post. I don't know kung sa kanya ito or pinost lang niya. Sabi niya dito, sobrang laki pala ng kita sa affiliate partnership sa Shopee. Photo, not mine. Kaya sipagan nyo lang. So, totoo guys, ito yung example ng kita ng isang affiliate, no? Ayan. So, ito ay commission niya ng July and August pa lang. Okay? So, July 21 to 27, 1 week, kumita siya ng 21,600. July 28 to August 3, isang linggo din, kumita siya ng 39,000. August 4 to August 10, 1 week din, kumita siya ng 36,599 pesos. At eto guys, nung August 11 to August 17, almost 100,000 pesos. Na, eto, based on number po itong pinapakita ko sa inyo. Okay, gusto nyo pa ng number? Okay, pakita ko sa inyo yung mismo ating na-generate, no, for the past week. Neto, pakita ko sa inyo. Ayan, eto. Ayan. So, eto yung ating Facebook. Lakayan ko lang guys para may makita nyo, may idea din kayo. Eto yung mismo ating account. Kung naka-profile or page kayo, punta lang kayo sa professional dashboard. Then, baba kayo, makikita nyo dito yung affiliate partnership. Ito po yun. So, kailangan nyo magkaroon ng Shopee affiliate account. So, maraming tutorial din yan. Siguro sa susunod na content natin, gagawa tayong separate video regarding dyan. So, kailangan nyo i-link. So, guys, kailangan nyo po dito ng tax. Kasi po, may tax po yung commission. So, babawasan na po yan. May tax po yan, kakaltasan po kayo ni Shopee based doon sa accumulated earnings nyo. So, kailangan nyo ng TIN identification number. Okay? So, yun. So, ganito yung mga mag-a-appear sa inyo kapag kayo ay affiliate na. Yung mga products, eto, ayan, na nakalink po yan sa Shopee kapag po nilagay nyo yung link. So, eto yung mga nilagay ko na links. Ayan na siya. So, ituturo ko sa inyo mamaya-maya kung paano naman maglagay ng links. Ayan. Okay? So, ako, hindi ko na maliitan. Wait lang. Liliitan ko lang ulit. Para makita nyo yung ating earning commission sa affiliate. Ito, punta ako dito sa ayan. So guys, mababa lang siya, not to brag, but again, to inspire po lahat po ng nagkakaroon ng idea or nagkakaroon ng motivation na mag-start sa pagiging affiliate dito sa Shopee. So, yun. Kapag po mababa yung ating na-generate, automatic mapupunta yan sa Shopee wallet nyo, yung earnings. Less na doon yung tax or yung yung deduction. So, etong kinita natin nung August 4 to August 10 is paid na siya. So, nandun na yan sa aking Shopee account. Tapos, ito pa yung mga pending ko, guys. Ito yung kinita natin noong August 11 to August 17, mababa. Ayan. August 11 to August 17, commission natin is, ay tama ba? 120. Tapos,
nung kalagitnaan na ng August 18 to August 24, 9,595 pesos. So, imagine natin guys, compute natin ano. 9,600 na natin. I-divide natin sa 7 days. So, imagine, dito sa linggo na to, nung August 18 to 24, nag-average tayo guys ng 1,300 per day bilang affiliate. So, nung August 25 to 31, mas tumaas pa siya. Naging 11,700 per week. Okay? Tapos, etong September, bumaba. Kasi nga, wala na ako ulit, na-upload na content sa Shopee. Okay? So, ayan. Based on number, ito po mismo, account ko yan. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan, Jose. Okay? So, yon. And, eto guys, yung paglalagay ng link naman. So, ano yung i-share muna natin dito yung number 2. Number 2 tips, mag-post tayo ng mga helpful tips and tricks. 'Di ba? Ito yung makakatulong sa viewers or sa buyer or sa prospect ng produkto natin. Create posts or reels that solve a problem. Ayan, 'di ba? For your audience, then naturally recommend the product. Example, 5 ways I save money online. Then include your affiliate product. So, sample, 5 paraan paano makatipid sa sa pera or makasave, 'di ba? O ano nga ba yung mga produkto na pwede dito? Yung alkansya, 'di ba? O yung libro ni Chinkitan, pwede 'yon. Pwedeng i-affiliate 'yan. Ang dami nag-affiliate 'yan sa TikTok, yung Diary of Pulube, ayan, yung mga books, 'di ba? O yung mga ayun, yung mga ganun lang, sample para 'di ba? Kailangan ng knowledge paano makapagtipid or makasave ng pera. So, yung mga libro, pwede nyo i-affiliate yan sa online. Okay, so sample. Sample lang ko kayo paano tayo tawag dito, magpo-post ng link sa Facebook. So, very basic lang yan. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung ating account. Ayan. So, nag-post na ako guys dito kanina eh. Pag magpo-post kayo ng account, ano lang yan, kailangan nyo po ng mas okay kung app yung gagamitin nyo. Wag yung sa web. Okay, sa app tayo, sa app. Punta tayo sa app. Ito yung gamit kong app. Ayan. So, punta lang ako guys sa Facebook. Ayan. So, sample lang ko kayo ha. So, punta ako muna dito sa affiliate partnership. Ayan. Tapos, magsa-search ako like for example ng product. Ito, nasa favorite ko na siya. So, ito yung kanina, yung latest na product na pinost ko. Yung intelligent detector na anti-spy, pan-detect ng mga camera, anti-listening. Ayan. So, ito. So, kapag pinost ko to, meron akong 2% commission. Pero, depende sa inyo kung ano pipiliin nyo dyan. Ang pinipili ko kasi na mga seller, yung may 4.5 or 5 rating. Huwag kayong pipili, malaki nga yung commission, mababa naman yung star or yung review ng seller or nung may-ari ng produkto. So, I suggest kahit mababa yung commission, basta good standing yung seller, nasa 4.5 pataas. Okay? So, eto na yun. So, sample, okay na sa akin, goods na tong commission, legit naman, 'di ba? So, create post. Then, meron ditong dalawang option. Meron ditong add to new reel, add to new post. Anong pipiliin natin dito? Kapag longer 3 minutes, etong pangalawa kapag short, usually 90 seconds yan, etong una. Okay, so ang pipiliin ko dahil mahaba yung video kanina, eto. Yan, excuse me. Okay? So, click ko lang tong video. And then, sample, pipili ako dito sa aking, ayan, sample, etong na to, video na to. Ayan, sample lang naman yan, guys. Tapos, maglalagay ka syempre dito ng caption.
ano yung pangalan ng produkto, ano yung masasabi mo sa produkto, lagyan mo din ng hashtag. Usually, ang hashtag na ilalagay nyo lang 3 hanggang 5 para hindi siya masyadong spammy. Okay? Automatic na yung guys. Basta clinic nyo po itong produkto na to. Eto, basta nag-create kayo ng post, ganito na yung magiging itsura niyan. Okay, balik tayo. Yung mismong posted na na video. Punta tayo dito sa ating profile. Ayan. So, eto. Dami. Ayan. Eto na yun. So, eto yung ating caption or yung description ng video. Andyan. Nilalagyan ko ng compelling na description. Nilalagyan ko ng mga keywords. Tapos ng hashtag. So, asan yung link? Saan ko ilalagay yung link dito para maklik ng buyers or ng prospect? Punta kayo sa comment section. Etong nasa taas na yan, ito nasa taas na to, ayan. Yan po yung automatic na link galing dun mismo sa affiliate partnership, dun sa may monetization tools. Eto guys, dito kayo maglalagay sa comment section ng link. Wala tong violation. So, paano makukuha yung link? Okay? Ganito. Paano makukuha yung link? Okay. Balik ulit muna tayo sa pag-post. Hindi ko nasabi sa inyo kanina. Punta ulit tayo sa affiliate partnership. Then, pili kayo ng produkto. So, sample, nakapili na ako. Ito. Ayan. So, ito na yung ipopost ko. At gagawin ko ng content. Automatic, may link na yan basta nag-create post ako dito. Paano ko ma-check yung product at makukuha yung link? Okay. Click nyo po itong view on Shopee. Huwag tong copy link dito. Huwag po ito. Mahaba po kasi ito. Medyo spammy na siya. Punta mismo kayo sa Shopee. Click nyo yan. Mareredirect kayo sa Shopee. Ito yun. Ito mismo yung produkto. Pwede kayo guys mag-copy ng link. Etong share. Nasa may taas. Click nyo yan. And then, makikita nyo mismo sa may baba. Ayan, affiliate commission, 2.5%. So, 3.3 pesos lang. So, which is okay lang sa akin yung kahit ganun kababa. Okay? So, ngayon, ito yung ikakopy nyo na link. Ayan, copy link. Copy. Ayan, nakopy na. And then, balik kayo dun sa posted na content nyo sa Facebook. Then, ilalagay nyo na lang sa comment section. Wag nyong ilalagay yung link sa caption kasi baka ma-detect yun ni Facebook. Ilagay nyo po yung link sa comment section. Mas safe po yun. Wag nyong ilalagay sa caption. Okay? Para po hindi tayo maban or ma-flag ni Facebook. So, usually kapag maraming link talaga, nagtitrigger yan sa algorithm na yan, di ba? Hindi tayo ma-monetize or magkaroon ng restriction. So, dito nyo na ipipaste. So, ganun lang kasimple. Okay? So, sana guys, nasundan nyo, no? And, tuloy tayo dito sa pangatlo. Gamitin natin yung link in bio or pin post. Yun. Sa pin post, pwede. Katulad nung ginawa natin. Keep your affiliate link in your profile, bio, or pin post. That way, you don't have to paste link everywhere which look spammy. Okay, wag po tayo mag-post ng link or wag kayong mag-i-spam ng link sa hindi nyo post or content. Wag kayong mag-i-spam sa mga content ng iba na nagbebenta or nag-affiliate. Naku, mababan kayo guys. I tell you. Na-try ko na yun dati pa. Diba, sample. Nagko-content siya tapos yung product niya is maganda. Ang daming comment. Yung iba, hindi niya na nasasagot. Usually, how much? Saan mabibili? Eh ngayon, nag-trigger yung yung opportunity mo. Nag-drive. Okay, lagyan ko lang link to. Ito mga nagtatanong, ako na magsasagot. Lagyan ko lang link. Ayan. Automatic yan guys, ma-spam po yan. Mababan po kayo. Okay? So, be very careful dyan. So, number 4, create engaging content first. Siyempre, mas okay na meron tayong engaging content not yung talagang pushy na pagpo-promote. Mas okay kung engaging, 'di ba? Informative or educational, 'di ba? Post videos, memes or story
that catch attention. Add your affiliate link after you provide the value. So, Facebook doesn't see it as spam. So, totoo po yan, guys. Huwag muna tayong mag-spam sa mga content natin mismo or sa mga content ng iba. Okay, number 5, eto na makakatulong sa inyo to. Mag-join kayo doon sa mga related niche nyo. So, sample, yung mga produkto nyo more on sa mga dress, yung mga trending na mga fashion. Mag-join kayo dyan, basta yun lang yung ipopost nyo. Ang ipopost nyo, yung video nyo na galing sa Facebook. Huwag yung official link kay Shopee. Okay? Mababan kayo nung moderator or nung may-ari nung groups. Sayang, 'di ba? Sayang opportunity. So, ayan, be active in Facebook groups related to your niche. Wag po kung ano-anong produktong ipopost nyo doon sa group niche na 'yon, ha. Mababan kayo. Answer question, give advice, and once you build trust, people will naturally check out your recommendation. Okay? So, malinaw, guys, maging maingat sa pagpo-post. Hindi lahat po ng na-invite sa affiliate partnership is pwede mag-post ng link anytime, no? Or any groups. So, be very careful. Why this matter? Napaka-importante po. These methods are easy for beginner and keep your account safe from violation. Okay? While still helping your affiliate income on Facebook, syempre monetize pa rin kayo kasi wala kayong violation. Follow these tips and you'll turn Facebook into safe and steady income stream without risking bans. Okay? So, sana guys nakatulong and sa mga susunod na upload natin, tuturo ko sa inyo paano tayo makakapag-start, no? Paano nga ba tayo mai-invite. Actually, nagawa ko na ng content. Siguro, ang next content natin, paano tayo magkakaroon ng affiliate account sa Shopee. So, kung gusto niyo yun, guys, consider subscribing and click the notification bell para once na na-upload ko kagad, manonotify kayo una. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye.